Una sa lahat, gusto ko talagang matulungan mo ang ating mga manonood na maintindihan ang laki ng epekto nito. Kung ano ang ibig sabihin nito para sa 70 milyong mga Iranian na nabubuhay sa ilalim ng internet blackout na tumagal ng halos 3 buwan. Hi, salamat Natasha sa pag-imbita sa akin. Talagang naging isang sakuna ito para sa mga mamamayang Iranian. Tulad ng sinabi mo, hindi talaga maiisip ng isang tao na nabubuhay sa ika-21 siglo na magigising ka at hindi ka makakakonekta sa internet. Bagamat nagtatag ang Iran ng sarili nilang internal na internet, kung ano man ang ibig sabihin nun, gamit ang mga internal na app na tanging mga tao lang sa loob ng bansa ang maaring gumamit. Pero hindi ibig sabihin nun na naging makabuluhang hakbang ito patungo sa konektibidad. Isa lang itong harapan o palabas. Ginawa lang ito para kontrolin ang kawalang kasiyahan ng mga tao sa buong sistema. At isipin mo kung paano naapektuhan ang sistema ng paaralan, mga universidad, mga tao sa industriya, sa iba't ibang kumpanya, parang saan mang lugar ay nararanasan ng mga tao ang ganitong pagkaantala. At pati na rin ang problema sa mga negosyo na online, mga online na negosyo. Alam mo, gaano ba karaming tao talaga ang gumagamit niyan? Ang ibang marginalized na grupo tulad ng may kapansanan, ay minsan internet lang ang connection nila sa mundo dahil sa kulang na accessibility. Kaya naging isang ganap na sakuna talaga ito. At mukhang iniulat ng NetBlocks na nasa 30% lang ang konektibidad ngayon. Pero hindi ako sigurado kung makakakita tayo ng anumang pagbuti. Tama. Ngayon, alam mo, sinabi ng mga opisyal ng Iran na ang mga ito ay mga restriksyon na kailangan para sa tinatawag nilang seguridad tuwing panahon ng digmaan. Pero tingin ba ng mga Iranian ito ay proteksyon o paraan ng pagkontrol sa populasyon? Paraan talaga ito ng pagkontrol ng populasyon. Nakakabaliw talaga. Ang estadong ito ay pumapatay ng isang tao bawat 3 o 4 na oras. Pumapatay ng isang Iranian bawat 3 o 4 na oras. Mahigit 70 katao na ang pinatay nitong nakaraang 2 buwan. At hindi ito maaring sabihing pinoprotektahan ng mga tao habang aktibo nitong pinahihirapan, inaaresto, at pinapatay ang mga Iranian. Kaya ito ay talagang paraan ng pagkontrol, lalo na pagdating sa impormasyon, para hindi lumabas ang balita tungkol sa kakulangan ng mga silungan, kakulangan ng mga bagay na kailangang ma-access ng mga Iranian. Wala sila nito dahil nabigong magbigay ng estado ng mga serbisyong ito, kabilang ang mga silungan laban sa bomba. Sa nakalipas na 2 buwan, nakita natin ang iba pang mga kalupitan na ginagawa nila laban sa mga Iranian mula pa noong massacre noong Enero 8 at Siyam. Kaya tiyak na ito ay isang paraan ng pagkontrol sa populasyon at impormasyon at pagkontrol sa naratibo kaysa sa iba pang bagay. Ngayon, gusto kong pag-usapan ang mga palatandaan ng hindi pagkakasundo na nakikita natin mismo sa loob ng pamunuan ng Iran, kung saan ang presidente ay nagtutulak na ibalik ang internet access o kahit papaano ay pinapakita na parang gusto niyang ibalik ang internet access. Habang may iba pang makapangyarihang mga grupo sa loob ng Islamic Republic na, alam mo na, malinaw na tutol dito. Gaano kahalaga ang hidwaang ito sa mas malawak na konteksto ng mga pangyayari? O alam mo, itong paulit-ulit na linyang may mga reformista at mga hardliner, ito ay isang bagay na nakita na natin simula pa noong ako ay nasa elementarya, parang nung grade 6 nang maupo sa kapangyarihan si Hatami. Kaya sa totoo lang, si Pezeshkian ay isang puppet lang sa kamay ng IRGC. At alam natin ito, paulit-ulit na natin itong nakita. Palaging inuulit ang linyang yan. Walang kapangyarihang ehekutibo si Pezeshkian, wala siyang kapangyarihang lehislatibo, at wala rin siyang kapangyarihang hudisyal. Ito ay ang IRGC, iba't ibang paksyon sa loob ng IRGC, at ibang grupong mahigpit ang paninindigan. Well, sinasabi ko mahigpit ang paninindigan, hindi ibig sabihin na may reformista. Pero ang DNA ng Islamic Republic ay ideolohiya, tama ba? Kaya si Pezeshkian ay nagkukunwaring, alam mo yun, na parang may mga mas pragmatikong paksyon sa gobyerno. Pero sa totoo lang, iisa lang sila at wala talagang pagkakaiba sa pagitan nila. Tama, sige, ituloy mo. Yung huling pangungusap mo dyan. Oh, ang sinusubukan kong sabihin ay ginagawa nila ay kontrolin lang ang kawalang kasiyahan at pagkadismaya
at mga hinaing ng mga tao laban sa kanila para magtanim ng pekeng pag-asa sa mga tao. Pero kilala na sila ng mga tao. Kilala sila ng mga tao at alam nilang ito na talaga ang ugali nila.